disqualification, hindi nyo ginalaw. Tinulugan ninyo. I requested you, I moved to prevent his proclamation. You proclaimed him. But that never mind. That proclamation will not work for him because the issue that I raised in my petition is that did he or did they, all the Tulfos, did they qualify as candidates? Now you have to resolve that. Whether or not they qualified as candidates. Kahit na pinroclaim nyo pa, if they did not qualify as candidate, that's null and void. Mr. Garcia, how much? Political science professors, yung isa, tama, yung impeachment. Pangalawa, yung nag-break up, di ba? Yung parang mag-sweetheart, nag-split up, or sa pamilya, may sumama sa tatay, may sumama sa nanay. And then, nako, yan na nga ho ba sinasabi natin? Dahil wala na itong si Erwin Tulfo dyan sa House of Representatives, ngayon ho, isa na siya sa mga sumusuwag dito kay Tambaluslos. Hindi na lang ho itong si Toby Chanco, maging itong si Erwin Tulfo, sinisisi yung impeachment. Yun daw ho ang isa sa pinakamalaking nakaapekto sa naging kampanya ng mga taga-alyansa. Pero bago ho yan mga kababayan, kung bago lang ho kayo sa PH Update, isang like at isang subscribe, masaya na ho tayo dyan. Sa mga gusto sumali sa ating community, yung join button nandyan lang ho sa baba. Teka lang ha, gusto ko ho lang mega love shoutout lang ho natin na mabilisan yung ating mga kasama dito sa PH Update. Panigurado, madami-dami na naman ho tayong mega love shoutout dahil medyo ano ho tayo, naku po, yari na naman tayo sa mga kasama natin dito. Ha? Mega love shoutout dito kay naku, itong si Ma'am Grace Life. Nandito ho silang lahat. Paano ba yan? Maraming salamat. Sa susunod ko na ilalagay yung yung mga pangalan ha. Double mega love shoutout ika nga. Dito kay Ma'am Trish Pau ko, maraming salamat ho. Mega love shoutout. Ma'am si Jen, mega love shoutout ho. Palakpakan ho natin tong si Ma'am si. Mega love shoutout dito kay Ma'am Grace Life. Maraming salamat Ma'am Grace Life. Pinoy sa London. Pinoy sa London, mega love shoutout ha. Itong si Madam, madalas na ito ngayon. Si Ma'am Lorna, mega love shoutout. Maraming salamat ho sa pag-support sa PH Update. Dito kay Lulu, maraming salamat ho. Mega love shoutout. Dito kay sino to? Maya PH React. Maya PH React ha. Mega love shoutout. Ako, sino kaya tong Maya PH React na to? Ayun na nga mga kababayan, dito sa video na to pag-uusapan ho natin itong si Erwin Tulfo. Nadaan sa katunayan ho yan, dapat nakaano na tayo ngayon naka-chill tayo kaso bigla ho tayong na bad trip sa mga punto de vista nitong si Erwin Tulfo. Alam nyo ho mga kababayan, napakaraming problema ang kailangan resolbahin nitong si Erwin Tulfo bago siya maglingkod sa Pilipinas bilang senador. Ha? Kasi marami na hong mga ebidensya ilinatag sa COMELEC. Ang dami ng mga testigong nagpatunay na itong si Erwin Tulfo, di ho natin sinasabing American citizen o kung ano pa man. Kailangan niya ho munang sagutin yung mga aligasyon, yung mga ebidensyang linatag na di umano meron siyang inisyuan siya ng pasaporte ng Amerika noong mga nakalipas na panahon. Mapakasa hanggang ngayong mga panahon na to, hindi pa rin ho nabibigyang linaw yung mga alingas-ngas na yan. Kaya para dito kay Erwin Tulfo, bago mo kami paandaran kung ano mga gagawin mo diyan sa Senado, sagutin nyo ho muna yung issue nyo ng inyong citizenship. Kung talaga nga bang karapat dapat kayong tumakbo o di naman ho kaya humawak ng halal na pwesto sa bansang Pilipinas. Yun ho muna. Siyempre, yarin lamang na napag-usapan na ho yung yung issue na yan. Pakinggan ho natin. Itong si Attorney Virgil Garcia. Ha? Pakinggan ho natin mga kababayan. Ito, si Chairman Garcia. Nako. I want to talk to you about Erwin Tulfo. Yari ka dyan, Erwin Tulfo. Erwin Tulfo acquired U.S. citizenship by assuming a fictitious identity. Naku po. Erlich Sylvester Tulfo. He served in the U.S. Army. Erlich Sylvester Tulfo. Anak lang to ko. Mga kababayan, hindi lang ho ngayon lumabas yung issue na yan sa pagkapanalo nitong si Erwin Tulfo. Kaya mapahanggang sa ngayong mga panahon na to, tayo ho'y nagtataka kung bakit doon pa lang sa pagpapile ng COC, dapat kinwestiyon na tong mama na to Kaya ang tanong ho nitong si Sir Virgil dito sa video na to,
Mamaya na ho natin, sasabay ko lang to sa Sir Beryl. Kaya na ho muna natin to Sir Nabo ko Beryl. yan. Binawian siya ng US passport. He escaped to the Philippines to avoid getting prosecuted in the US. Naku. Nung nandito na siya sa Pilipinas, hindi siya naka-assume as DSWD Secretary because of citizenship issue. Sino ang nag-raise ng issue na yon? Isa ho sa mga kasama nitong si Erwin Tulfo dyan sa Senado ngayon. Itong si Congressman Rodante Marcoleta. Kaya abangan ho natin. Marami ho. Kung yung kanilang leader dyan sa alyansa ng mga mambubudol at manggagamit, yang si Marcos Jr., yan din hong mga ano niya yan, yung kanyang mga kasama dyan sa alyansa, yung kanyang mga senatorial candidate, saksakan din ho ng mga bagahe yung mga yan. Magmula dito kay Erwin Tulfo hanggang dyan kay Ping Lacson, may bagahe ho lahat ng mga yan. Anong bagahe ni Lacson? Yung new Senate building. Dapat hindi niya pinagpilitan yon. Napakaraming nagugutom na Pilipino, tapos ngayong mga panahon na to, pinapaandaran tayo na kesyo ang impeachment daw dapat latagan yan ng ebidensya. Dapat pakinggan daw natin ang ebidensya. Ang atin naman hong sagot dito, tanong nyo kay Drilon kung talagang totoo yung mga sinasabi na yan ni Lacson. Yun lang naman ho yun, mga kababayan. Surprisingly, naging congressman, nag-represent pinayagan. Kahit na hindi na siya natural-born Filipino. Nako. He ran for the Senate. Pinailan ko ng disqualification, hindi nyo ginalaw. Tinulugan ninyo. I requested you, I moved to prevent his proclamation. You proclaimed him. But that never mind. That proclamation will not work for him because the issue that I raised in my petition is that did he or did they, all the Tulfos, did they qualify as candidates? Now you have to resolve that. Whether or not they qualified as candidates. Kahit na pinroclaim nyo pa, if they did not qualify as candidate, that's null and void. Mr. Garcia, how much? How much? Yan ang tanong dyan. Mr. Garcia, how much? Ha? How much, Mr. Garcia? Ang lagay, ganun-ganun na lang ba yun? Hahayaang mag-file ng COC, ipoproklamang nanalo. Diba? How much, Mr. Garcia? How much do you value the Constitution? Yun naman pala. How much do you value the Constitution? Akala mo, Garcia. Gaano mo pinahahalagan ang ating saligang batas? How much do you value the Constitution? Akala ko ba nun, dadali na tong si Sir Beryl Garcia. Susungkitin niya pala yung tipo, ayun, nakaklimax na tapos babawiin niya ng how much you value the Constitution. Ay, para dito kay Ma'am Cathy Binag, no, sabi niya sa akin, oy PH, hindi Tio Moreng, Tio Moreng. Hindi, mga kababayan, no, nasa galaan ho tayo ngayong mga panahon na to. Kumbaga, sinundot lang ho natin yon dahil panigurado, ayaw na ho nating naulit yung mga nangyari nung mga nakalipas na panahon dahil hinahanap po tayo kay Madam Pamela. Pag nagla-live sila, sa kanila tayo nahanap. Kaya, as much as possible, kung kaya ho nating makapag-upload ng 1-2 kada araw, mag-upload ho tayo para naman na lagi hong updated yung mga. Kasi ang makaramihan naman kasama natin dito, di na nanonood ng mainstream media Talagang ang number one source nila ng update na ho talaga, social media. Ayaw na ho nila ng mainstream media ba? Ayaw na ho nila manood ng mainstream media. Puro social media na lang ho talaga sila. Nagre-rely ho sila sa mga vlogger. Kasi nga naman pagka-vlogger, pagka yung video yung pinapanood natin, meron niyang sinabing kahit pa again sa naratibo o sa opinion o sa punto de vista natin, kailangan ho nating pakinggan at kailangan hong marinig ng ating mga kababayan. Yun ho talagang napakalaking kaibahan. Di kagaya ng mainstream media. Sa isang buong balita, kung 30 minutes yung video na yan, kagaya ng speech ni VP Sara, i-splice yan Puputol-putulin yan, yun lang akma sa naratibo ng stasyon ang kanilang ipapalabas. Tayo hindi dito. Kunyari itong video na to ni Eric Sylvester, papasadaan ho natin ng buo yan. May masabi man yan na against
o pabor sa ating mga naratibo at pinaglalaban, atin hong yang re-reaksyonan at ipapaliwanag o bibigyan ng mga punto de vista. Yun ang kaibahan natin. At pwede hong sumagot ang mga kababayan natin dito. Lalo na yung mga merong contact sa atin, no? Mabilis ho tayong tawagan na, oy, PH, hindi tawag dito? Hindi Tio Moreng, it's Tio Moreno. Sir Tio, sorry po ha, pasensya na. Ano lang kumbaga nagmamadali lang, tak. Ganun lang ho, nagmamadali. Pero hindi na mauulit sa ito si Sir Tio Moreno. Idolo pa naman natin yan, di ba? Bigla nagkaganon. Pero hindi na mauulit. Last na yon. Violation po yan. You allow a person, a fugitive in the US to sit in our Senate. Are you proud? You proud of yourself? Alam mo ba kung bakit natural-born citizens lamang ang pwedeng maging senador at congressman? Presidente na rin, tsaka vice-presidente. Naku-curious ako, pagkatapos ba ng termino nitong si Eric Sylvester, pwede na siyang magpunta ng Amerika? Di ba ako napapaisip? Sa pagiging senador niya sa Pilipinas at kung totoo man ang sinasabi nitong si Sir Garcia, pagkatapos ba ng termino niya, malaya na siyang makakabalik ng Amerika? Yan ho ang ating abangahan. Pero ang pinag-usapan natin ngayon, Senador, alam mo kung bakit natural-born citizens lamang ang pwede? Para hindi tayo maghalal ng Pilipinong gumawa ng kabalbalan sa ibang bansa at pagkatapos pagbalik dito, tatawagin pa nating honorable. Naunawaan mo ba yan? Sabihin na natin, sige, yung sinabi kong he is a fugitive from justice sa Amerika, hindi, sige, hindi. Kahit na nag-submit siya ng falsified documents para makakuha siya ng US citizenship and therefore he violated US penal laws. Wala na yun. But the fact that he submitted falsified documents, that is dishonorable. Tapos, ngayon, senador natin, tatawagin natin honorable. Naunawaan mo ba yan, Mr. Chairman? Nako, yari ka dito, Mr. Chairman. Paano nga naman natin tatawaging honorable itong mama na to kung dati meron siyang US passport at yung pagkakamit niya ng kanyang US passport, isang napakalaking krimen. Paano nga naman nating tatawaging honorable? Kaya nga inuna ko tong si Sir Virgil Garcia para habang nagsasalita itong si Erwin Tulfo, manamnam nyo ho mga kababayan kung anong klaseng pagbabalat kayo ang ginagawa nitong mama na to sa buong sambayan ng Pilipino. Diba? Di ko sinasabing, wala tayong sinasabi dito na dapat hindi siya ganito, dapat hindi siya ganyan, kasi ganito siya ganon. Hindi. Ang gusto lang ho nating mangyari dito, sagutin ni Erwin Tulfo yung mga aligasyon laban sa kanya. Kagaya nito kay Sir Virgil. Diba? Sagutin mo yung problema na yan. At dapat sana itong si George Garcia, yarin lamang hindi pa nare-resolve yung mga issue na yan. Hindi ho siya dapat sana pinahintulutan. Binigyan ng leeway. Ang tinding leeway nga yung binigay dyan sa mga alyansa candidate. Ibang klaseng leeway ho yung binigay sa kanila. We can do that, pero you rule on my petition. Pag-usapan natin, let the Supreme Court decide. Let the Supreme Court say, yes, he can be addressed as honorable. Yes, he can sit as senator of this country. Hindi pwede yan, Mr. Chairman. Hindi rin pwede yung sinasabi mong mawawalan ka ng jurisdiction at mapupunta na sa Electoral Tribunal kasi hindi kasya sa mga araw na natitira. Are you serious? Umpisa pa lang sinasabi mo na mawawalan ka ng panahon eh. Paano kang hindi mawawalan ng panahon? Hindi mo man pinapansin yung aking petition. Just rule on it. Whatever. So that I can elevate it. I don't need to go to the Electoral Tribunal. Do you understand the issues? The issues are for us, Filipinos. Rule on my petition, Mr. Chairman. That's all I ask of you. Be fair to the Filipinos. Galangin mo naman ang ating saligang batas. You swore to defend that. Sir, kung yung nangingi ho kayo ng paggalang sa saligang batas dito sa mga walang yang to, naku, matagal na hong wala yan.
doon lang kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, talagang napakatinding pagbabalahura sa saligang batas ang ginawa ng pamahalaang ito. Kaya yung ano na yan, yung kay Erwin Tulfo, ang anong alam mo ano sasabihin na sa'yo? Palit na bagay. Baka ganunin lang kayo, sir. Maliit na bagay. Gaganunin lang ako kayo ng administrasyon na tayo. Ito na mga kababayan. Main event na ho tayo. No? At saka pala, meron ho tayong nakitang video na kung saan nabuhayan ho tayo ng pag-asa. Yung meron ho tayong nakita na kaparehas ho natin ng paniniwala. At tayo ay masaya na dito sa ating pakikibaka diyan sa hybrid election nakahanap po tayo ng kakampi. Mamaya ho mga kababayan o sa mga susunod na video aking ho siyang ipapakilala sa inyo. Nakahanap po tayo ng malaking bagay ho sa atin yun na yung bumuboses dito sa issue na to dumadami. Nananawagan dumadami. Masaya ho tayo mga kababayan dahil mataas ho ang pagtingin natin dyan sa papakita ko sa inyo na yan sa mga susunod na video. Play na ho natin itong kay Eric Sylvester. Pakinggan nyo ho kayong mga punto de vista Leading dito. up to the election season, malaki rin kayang epekto. First was the impeachment case against Vice President Sara Duterte and then turnover of the former president to the ICC. Naka-apekto rin kaya ito sa resulta ng election? Maraming factors, Sir Tristan hindi ko lang pwedeng hindi ko masabi na it's all about the impeachment Maraming factors kaya nagkaganon. Matindi, di ba? Hindi ko talaga pwedeng sabihin yung kay PRRD. Hindi pwede si PRRD naging dahilan ng pagkatalo nila, di ba? Kasi shot call talaga ni Marcos Jr. yun. May sa kanya bagsak noon sa gusto niya. Pero yung impeachment, di ba? Meron tayong pagbibintingan doon. Kasi yung mga bangag ganyan lagi silang naghahanap ng fall guy. Lagi silang naghahanap ng masisisi. Wala sila yung tipong ako kasalanan ko to. Ito wala ano magagawa natin. Akin lahat 'yan. 'Di ba? Kaya Tatay Digong lagi siyang ganoon, 'di ba? Yung accountability, yung yung take ownership, yung basta ako yung niyo diyan. Pag 'yan merong problema, akin lahat 'yan. Meron nung ganyan si Tatay Digong. Dahil ang ating presidente walang jolen sa magkabilang hita. Yan naghahanap oy, tambaluslos. Nako, itong isa sa mga alaga mo sinusuwag ka na rin. Tingin din ng mga friends ko because I talked to them after yung May 12, May 13, kausap ko yung ilang mga kaibigan ko ng mga political science professors. Yung isa, tama, yung impeachment. Pangalawa, yung nag-break up, di ba? Yung parang mag-sweetheart, nag-split up or sa pamilya, may sumama sa tatay, may sumama sa nanay. And then, yung factor siguro, yung Gen Zs and Millennials, they're tired, away kayo ng away dyan. Bakit hindi ninyo ayusin yung problema muna ng bayan? Yun lahat ng motto, battle cry na lahat ng kandidato to find solution para sa murang pagkain, etc. Inflation and then education. So people were just tired, I guess, yung mga nasa gitna just watching who are not with the alyansa, who are not with Duterte. They were just tired. They were saying like, come on. Brad, wag tayong magplastikan dito. Wag mo sabihin nag-split up yung taga-suporta ng Duterte at Marcos. Tapos yung nagkaroon ng wild card o yung nakasingit yung dalawa na nanahimik, 'di ba? Itong si Kiko at saka si Bam. Hindi. Yan si Bam dinala yan ng mga iglesia. Tapos itong si Kiko, pwede nating sabihin na yung dahilan mo na kesyo napagod na. Hindi, yun talagang yung nakuha ng boto ng dalawa na yon, dilawan votes talaga yon, Brad. Hindi nyo naiintindihan mapahanggang sa ngayon hindi nyo naiintindihan. Ang issue dito, ang tanong muna pala dito, kung talagang nag-split, solusyonin muna natin yung tanong muna ni Sir kung anong nangyari diyan sa election na yan. Una, lahat ng kandidato ng Partido Federal ng Pilipinas natalo. So yung sinasabi mong is split up na senaryo, wala yon. Kasi kung split up,
na senaryo, dapat sana may napanalo ang partido ng Federal ng Pilipinas, which is ang partido ni Marcos Jr., doon sa miyembro niya. Yang si Lacson at Soto, hindi naman miyembro yan ng partido eh. Di ba? Hindi pa, ikaw independent ka. Di ba? Yung mga pinag-uusapan dito kung talagang effective o ika nga talagang mabisa yung senaryo na yan, yung sinasabi mo sa amin na nag-split yung mag-asawa, may sumama sa nanay, may sumama sa tatay, kabalbalan. Kung yun pa talaga senaryo, dapat na merong nanalo ni isa doon sa mga kandidato ng partido. Ang problema dito, ni isa walang nanalo. Doon sa mga kandidato ng PDP laban, merong nanalo. Ha? Dalawang PDP laban at 3 guest candidate. Dalawa doon inendorso ni Vice President Sara Duterte at isa talagang tinutukan itong si dating Pangulo Rodrigo Duterte. Lahat naman tinutukan niya, pero itong si Kong Tong Dante talagang laging may special mention. Lahat naman merong special mention. Lahat yan merong special na treatment kay Tatay Digong. Nakita nyo naman, Attorney Jimmy, Senator, Attorney Vic Rodriguez, meron ho talagang special si Pastor Apollo Kibuloy, ha? Doon pa sa tent itong si dating Pangulo Rodrigo Duterte ini-endorso itong si Pastor Apollo Kibuloy. Pero sinasabi ho natin dito kasi kay Senator Rodante Marcoleta talagang ika nga hinug na. Pagka hinug na, kahit anong gawin nyo, matamis yan. Pagka hindi hinug sa pilit, ha? Yung iba kasi dyan, mga hinug sa pilit eh. Na talagang pinilit yung pagiging senador kahit sandamo ka lang issue nila sa katawan. Kaya hindi sila yung pagtanggap ng ating mga kababayan kagaya dito kay Marcoleta at dito sa mga Senator Bongo. Napakatindi pagka naglakad sila sa kalsada, kaliwat kanan yung picture. Ganun. Pagka hindi hinug sa pilit. Ito, hinug sa pilit yung kaya naging senador. Issue dito, hindi totoo yung binibigay mo sa aming senaryo na nag-split up. Kaya dito na may napunta, kaya doon walang napunta. Doon sa dalawang nanalo pa, tatlong nanalo, Cayetano, Lacson at Soto, kahit wala ang partido Federal ng Pilipinas, kahit mangampanya lang sila sa gilid, ha, mananalo yung mga yan. May name recall, merong TV show yung isa naman piling-pilingan na bantay ng kaban ng bayan, kaya ang daming nabudol. Nung nanalo ho yung dalawa na yun, sabi ko sa sarili ko, naku, talaga atang hindi pa handa ang Pilipinas para sa tunay na pagbabago. Anyway, anong magagawa natin? Nanalo na yung mga nanalo. Ang tanong, nanalo ho ba talaga sila? Nanalo ho ba talaga sila? Di ba? Marami pa rin nung katanungan na hindi mabigyan ng kasagutan mapahanggang sa ngayong mga panahon na to. Kaya abangan lang ho natin ang mga susunod na kabanata. Pero hindi lang ho talaga natin mapalampas ang pagkakataon na hindi masagot yung mama na yan si Erwin Tulfo. Tuloy. There's a lot of things to do, to be done in the Senate. How come you guys keep on bickering, fighting, accusing each other, corruption here, corruption there, pero we the people are waiting and you haven't done anything, which napansin mo naman siguro and everybody na yung focus na lang ng Congress and Senate doon. Tama naman yung yung senaryo yung sinasabi niya eh. Walang humpay na batuan, walang humpay na bakbakan, walang humpay na tukaan, di ba? Kaso walang issue dun sa niya na yon, dun sa mga punto de vista na yon. Kaya nga ngayon, walang nanalo sa administrasyon itong si Marcos Jr. kasi kaliwat kanan ng batuhan, kaliwat kanan ng bakbakan, kaliwat kanan ng siran, kaliwat kanan ng batuhan ng mga aligasyon, sinong korap, di ba? Kaya yun doon ho natin nakita na walang nanalo sa partido, sa mga nasa partido federal. At yung approval at trust rating ni VP Sara napakataas, kaya majority doon sa mga inendorso niya nanalo doon sa huling 2025 midterm election, di ba? Kita nyo ho yung mga kababayan, kahit doon sa resulta, lumabas ang approval at trust rating nung dalawang kandidato na nag-endorso ng kandidato. Kuha nyo ba mga kababayan? Dito kay Marcos Jr., 3 partido federal ng Pilipinas na kandidato, walang nanalo. Pero dito kay VP Sara, majority, yung 3, yung 5, inendorso niya lahat yun. Nanalo ho mga kababayan. Yang si Tulfo may name recall yan. Tapos kamakailan walang humpay ang pakatotoo tayo. Noong nag-DSWD secretary siya, talagang yung mga ibang mga ginawa niya ay tumatak sa ating mga kababayan. Kumbaga yung kasagsagan ng pamimigay ng ayuda nung pagpasok niya kahit papaano hindi pa masyadong nabahiran.
Kasi ngayon, pagka ikaw ay namigay ng ayuda, kagad napapasok sa utak ng ating mga kababayan, aso yan ni Tamba. Kaya yung mga namigay ng ayuda nung nagdaang eleksyon, hindi gaanong kinagat ng ating mga kababayan. Pero nung itong mama na to, siya ang nasa DSWD, sila yung namimigay ng ayuda. Ano pa kumbaga, malinamnam pa kung tanggapin ng ating mga kababayan yung ayudang natatanggap nila. Kaya yung name recall, yung pangalang itinatak sa utak ng mga botante nung mga panahon na yun na DSWD secretary siya, natatak. At huwag din natin kalimutan, yung kapatid niya, isang tulpo. Isipin nyo naman mga kababayan, Ben Tulpo, nakipagpukan siya kay Amy Marcos. May name recall, meron silang kapatid na Tulpo. Tsaka yung kung tawagin Tulpo Justice. Yung mga matatanda ginagawang pampatulog, yung si Erwin Tulpo, yung si Ben Tulpo, yung mga itong pamilya na to, itong apelido na to. Kaya pagka nakita nila Ben, Tulpo, okay na yan, i-shade na nila yan. Tulpo, kamukha pa ito ni Rapi Tulpo, ito boboto ko, di ba? Kakamukha ko kasi yung mga yan. Yung si Ben, medyo naiba lang ng konti yung tabas. Kaya siguro isa yan sa kadahilanan kung bakit natalo siya. Sa away doon sa politics. Pero nawala na yung focus ng mga mambabatas doon sa pagresolba sa mga issues. Because we have a lot of problems, Sir Tristan. You know that. And Senator Erwin, have you spoken with the President, with President Marcos after the elections? If so, what did he tell you? I have texted him already. I thank the President. I said, Mr. President, thank you very much for including me in the Alianza. It is an honor. Wala pa na reply. Marami kasing ginagawa ang Presidente. Nakita ko na lang yung kanya message na we'll all work together. Siguro medyo nalungkot siya because... Anong we're all work together? Anak ng toko, anong busy. Hindi busy yun, Brad. Alam mo naman kung anong ginagawa ng presidente mo. Nagpupulburon lang yun sa Malacanang. Anong busy? Anong ginagawa niya dun? Kung nagtatrabaho siya, anong ginagawa niya? Anak ng toko, nagtatrabaho, walang natatapos. Pambihira, Yung nangyari na 11 na dapat manalo, 5 lang yung nanalo. So medyo malungkot yung tao. So I don't want to bother him right now. But I already texted him and thanked him doon sa suporta pagbitbit sa akin sa alyansa kasi malaking bagay yun na may makinarya, Sir Tristan. Sir, isang highlight ng inyong victory speech noong Sabado was calling for national unity and even offered to be a bridge among leaders from different political parties. So why was that message important for you and how do you plan to deliver and ease political tensions and foster collaborations in the Senate and in the entire political spectrum, sir? Few minutes before the proclamation of the COMELEC, couple of days ago, I went to talk to Senator Bongo kasi nakita ko parang he is the head of the PDP delegation. So I said, Boss Bong, willing ito makipag-usap, makipagtulungan. I know Senator Bongo kahit noon pa. Sabi niya, sige ba, mag-usap tayo. Tulungan tayo, maraming problema ang ating bayan, kailangan natin mag-usap-usap. And then, I was sitting beside Senator Bam Aquino and I said, Boss, sabi ko, willing magipagtulungan sa LP. Sabi niya, sure. Sabi niya, let's talk about it after this. Sabi niya, in the next few days, para we can move forward. Lahat naman, pati si Senator Marcoleta, who is on my right, kinausap ko, sabi ko, sir, willing itong... willing po ako makipag-usap, sit down and talk about. Kasi the problem here, Sir Twit. Lame duck na talaga siya. Naku, Marcos Jr., yari ka dyan. Ano ka na, literal lame duck ka na talaga. Naku, nag-uusap-usap na sila. Baka maparinggan si Marcos Jr. Ano kung pinag-uusapan itong mga pinanalo na to, di ba? Naku, yari ako dito. Baka kay Sara na yun. Kung ako sa'yo, Marcos Jr., mag-isip-isip ka na. Baka kay Sara na yung mga yan. Lalo na yan si Tulpo, unyango yan. Kung anong pagpapakaasong ginagawa niya ngayon, sa'yo, yan ang ginawa dati kay dating Pangulo Rodrigo Duterte. Tristan, we really have to be united. Otherwise, this problem about food crisis, about inflation, about education, etc., wala mangyayari dito. Anong unity, Brad? Brad, bago natin pag-usapan unity, iuwi nyo muna ang presidente namin. Iuwi nyo muna ang presidente namin bago nyo kami paandara na unity. Tigilan nyo kami dyan sa unity nyo. Baka ipakain ko sa kanya, isa yan, buwisit ka. Baka ipakain ko sa yung unity mo na yan.
Bago natin ayaw kong pumapasok sa utak ko yung salita na yun ngayong mga panahon na to. Hanggat hindi ko nakikita ang Pangulo ko dito sa bansang to, hindi ko siya nakikitang nakaupo doon sa kanyang upuan sa Davao, yung kuyakoy siyang ganun doon sa bahay niya sa Davao City. Hindi tayo titigil. Tigilan nyo kami sa unity nyo. Pagka si Tatay Diggs, nakaupo na siya, ganyan-ganyan siya doon, no? Sa Davao City, doon sa bahay niya. Yan, ganyan-ganyan siya doon sa harap ng gate. Yan, ganyan-ganyan siya. Yan, unity, usap tayo. Yung impeachment, malalampasan niya ni VP Sara. Ang concern ko lang dito, yung well-being nung lolo na nasa dahig. 80 years old yun. Maraming karamdaman. Pangarap nun, mamatay sa Pilipinas. Totoo ha? Ito sinasabi niya naman yun. Ano sinabi niya nung namatay si Joma sa dahig? Pinakamasaklap na maranasan ng isang Pilipino mamatay sa banyagang bansa. Yun ang pinakaayaw kong makita dyan sa mama na yan. Okay? Gusto ko, kung may mangyari man dyan, kunin siya ng make-upal, nandun siya sa Davao City, kukuya-kuya-kuy ng ganito. Yun lang pangarap ng mama na yan. Totoo lang. Kaya nawala kayo sa akin. Narinig ko na yan. Sinabi niya yan sa isa kanyang mga talumpati. Siguro, yung iba dyan, hindi pa sila masyadong babad sa politika noong mga panahon na yun. Last administration, namatay si Joma sa dahig. Ano sabi niya? Pinakamasaklap na maranasan ng isang Pilipino, mamatay sa isang banyagang bansa. Isa sa pinakamasaklap. At ayaw nating maranasan yan. Kung yun kasi yung pakiramdam niya. So tapos mangyayari sa kanya pagkatapos ng lahat ng naranasan niya. Kaya ikaw, Erwin, baka pakain ko sa iyo yung unity mo na yan. Hindi mo magustuhan ng lasa niyan, ha? Tigil-tigilan nyo muna kami. Pag nauwi nyo na dito, presidente namin, doon tayo mag-usap. Pag sinabing doon tayo mag-usap, ang makakausap nyo ang Luzon at Visayas, mga taga-suporta ni Tatay Digong, yung mga lumampaso sa inyo sa pagkasenador, yung mga kasama mo, ikaw mananalo ka eh. Di ba? Nagpakaaso ka rin kay PRRD, di ba? Walang humpay ang pagbira mo kay Lenny noon. Di ba? Wala tayo dito para magpalaki ng issue. Ito ay sarili kong opinion. Ito ay sarili kong pananaw. Walang partido, walang kung sino man ang may ano dito. Ika nga, may paninindigan o prinsipyo sa mga sinasabi ko na to. Ito kay PH Update lang. Hindi sa akbang na ma-issue, hindi kung kanino man. Atin lang ho ito. Akin to. Ayokong pag-usapan ang pagkakaisa habang hindi ko nakikitang nagkukuya-kuya-kuy ng ganyan sa Davao City. Yung si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ngayon, pagka kuya-kuya-kuy na siya, okay na siya, relax na siya doon, okay. Senator Bato, Senator Bongo, Kong Marcoleta, bahala kayo dyan. Pero habang nandyan kayo, pagka yung mga individual na yan, nakikipag-unity, budulin lang kayo ng mga yan. Naknantok ko, gagamitin lang kayo dyan pagka nagkaroon ng aberya sa inyo isisisi. Real talk. Sir Tristan, pag hiwa-hiwalay kami, kanya-kanya kami, merong papunta sa kaliwa, may papunta sa kanan, may ayaw kumilos, di ba? This only in unity wherein we can achieve a lot of things. Pero walang iniwan yan, Sir Tristan, like sa horse carriage, di ba? If you have 6 horses, 2 wants to go to the left, 2 wants to go to the right, 2 just stay put. Hindi tatakbo yung karwahe, hindi po tatakbo yung stagecoach. So paano tayo tatakbo? Yung ano sa amin, kami, halimbawa kami yung 2 kabayo, nakaupo lang kami, o kami yung papunta sa kanan, papunta kami dahil, paano ba yan? Hindi pwede yun. Ika nga, hindi pwede yan, kabalbalan yan, Erwin Tulfo. Hindi kami mabobola ng mga ganyang litanya, Brad. Alam naman namin ang galawan sa Senado. Usapin ng electricity, maglalabi ang mga malaking generation company, distribution company. Ano mangyayari? Bilyon ang matatanggap ng mga senador. Anong work together? Work together para kumita. Yun ang sabihin nyo. Nakmantok. Yang si Marcoleta, naniniwala ako. Talagang tatayuan niya yung mga naglalabis na yan, di ba? Maniniwala tayo. Pero yung iba dyan, nagpunta dyan para kumita, Brad. Tigil-tigilan mo nga kami. Nakmantok. Wag mo kami lokohin. Resolbahin mo ang sinasabi nitong si Attorney Vergil Garcia. Para wala tayong maraming pinag-uusapan dito. We have to be united to move this country forward because that's what we promised, di ba? Kaya pinakinggan ng mga tao, even Gen Zs and Millennials, let's move forward, they do something for us. So we really have to do something. Let's set aside our political differences, our fighting, di ba? For the sake
Walang yang tulpo to. Pagkatapos yung impeach ang vice presidente namin sa House of Representative, hindi ka na pumirma. Ang dahilan ng hindi mo pagpirma dahil mananalo ka nga naman. Pero kung hindi ka tatakbo, baka isa ka doon sa mga pumirma. Tama, mali. Yun ang dahilan doon. Di ba? Nag-assume ka na mananalo ka, ganun kakapal ang mukha mo. Diba? Wala nang no contest na nga sa iyo pagka panalo mo, pinapaandaran mo pa kami ng mga kabalbalan mo. Tigilan mo yan, Brad. Stop it. Tigilan mo yan. Walang nai-impress, walang nabibilib. O siguro yung ilang mga talyanista at loyalista na nagko-komento, nagre-reaction sa mga video mo, siguro yan, bilib na pala. Ang galing talaga nitong mama na to, pagkakaisa. Anak ng toko. Hindi yun. Hindi kami mag-move on dyan sa ano na yan, ginawa nyo kay Tatay Digong. Yung sugat na yan, hindi maghihilom yan. Hindi maghihilom yan. Sa bawat araw na lumilipas, parang sugat yan na kinakalkal ng ganito. Sugat, kinakaamot ng ganyan. Hindi yan maghihilom. Bawat araw na lumilipas, tumutulo yan, dumudugo yan, nagagasgas yan. By the way, Ma'am Ariza yan, ha? Mag-email kayo sa akin. Please, mag-email ho kayo sa akin. Kung may pagkakataon, malay nyo, mag-cross ang landas natin, di ba? Kikitain ko talaga yan si Ma'am Ariza yan. Ma'am Ariza yan, mag-message ho kayo sa akin kung may pagkakataon. Of our nation. I mean, this is what the people are waiting and asking for. Stop muna the fighting. Kung matuloy ang impeachment, then go for it. Pero at the same time, siguro sa morning, let's focus and concentrate on other matters, more important matters like inflation, food crisis, it's things like that, Sir Tristan. Speaking of President si Erwin, Vice President ka. Yulul. Yang mga litanya mo, akala mo di kita nababasa. So, viable candidate ka for Vice President. Pag ganon, bababoy nyo manggalawan nyo talaga, mga oportunistang mga palaka kayo. Langya kayo, ha? Mga kababayan, dapat yung ano na to, itong yung sixth sense, seventh sense. Ilan ba yung senses ng tao? Yung sixth sense. Yung dapat meron kayong 6th, 7th, 8th sense. Dapat malayo pa lang ramdam nyo na yung mga mambubudol. Budol sense, dapat meron ho kayong ganyan. Yung sinasabi ni Erwin na yan, maniwala kayo sa akin mga kababayan. Wala akong gagawin sa Senado yung mama na yan. Walang gagawin. Magpapabida. Magpapaboka. Makikisakay kung ano yung pinag-uusapan. Si Erwin Tulfo, ano ginawa? Si Rapi Tulfo pala. Si Rapi yan eh. Si Rapi Tulfo, ano ginawa? Diba? Pagpasok niya, inaaway niya lahat. Presyo ng pagkain. Anak ng tokwa, nakaka3 taon na din ho siya, wala ng pagkain. Trabaho na po talaga after June 30. What will be your legislative priorities once you officially assume office? I heard isa po doon yung amending the rice tariffication law. What else, sir? Ano yung mga at least top 3 bills that you are eyeing to file? Second one is that road rage, Sir Tristan. A lot of people being hurt are konting mali lang, magkatinginan lang sa traffic stoplight, mag-aaway na dati. Pag nagkatinginan yung dalawang driver, karerahan yun. Ngayon, hindi, bugbugan eh. Bababa yung isa para sapukin yung isa. Simple lang ho yan. Simple lang yan. Pagka nag-road rage, na-involve ka sa away sa daan, tanggal lisensya. Anak ng toko, tingnan natin kung may mag-road rage pa dyan. Di ba? Anak ng toko. Kahit ano lang ho yan, kahit na magkaroon lang ng panuntunan. Kasi 'di ba, yung gumagawa ng rules sa karsada, yung COMELEC. Yung COMELEC. Napunta sa COMELEC. The LTO, Land Transportation Office, magkaroon ng rules. Ano ng pribilehiyo ho, lisensya? Hindi ho yan pagmamay-ari nyo yan. Sa gobyerno yan. Pagka gustong kunin sa inyo yan, walang sabi-sabi. Pagka first offense, second offense, third offense, tanggal lisensya. Diba merong mga ganong panuntunan sa kalsada. First offense, third offense, fourth offense, fifth offense, tanggal lisensya. Ganon ho yan. Tumataas yung fine, yung last offense, kansilado na lisensya. Di ka na makakakuha ng lisensya. Di pag road rage, first offense, tanggal lisensya, may mag-road rage pa.
nanamba, nag-amba ka ng suntok, naglabas ka ng patalim, o kung anumang pinakita, basta may nabidyohan ka na nakikipag-away ka, tanggal lisensya. Ganun lang naman yun. Walang problema kung ikaw ay nagmamaneho o nakatambay, basta ikaw may lisensya at nakita kang nakipag-away sa kalsada, kahit na hindi ka nagmamaneho, yung pribilehyo mo yun na yun, tatanggalin din sa'yo, kasama sa mga kaparusahan mo. Ako na lang kaya gumawa ng batas na yan. Anak ng tokwa. Pang ano ho yan pang bano, road rage law, pambano. Tapos, another bill that I want to pass Ano is pa? like yung PhilHealth natin, hindi siya masyado nagagamit, Sir Tristan Yung 30%, wala pa yun May 30% ka nga discount, pero dapat nakalagay doon sa listahan nila. Hindi ba po pwedeng lahat ng sakit na lang sagutin ng PhilHealth 30% ng bill? And then yung PhilHealth card mo, pwede mong pambayad pag dumating ka sa emergency room para mabigyan ka ng kwarto, sasabihin, may pambayad ka ba? Hindi pa po pwedeng, ito po, PhilHealth, di po ba ito sa gobyerno? Di po ba nagko-contribute ako dyan? Why can't we do that? Why can't we pass a law na pwedeng gamitin yung PhilHealth card mo ng mga ordinaryo, yung mga mahihirap, yung mga laborer, yung mga poorest of the poor, gamitin nila, what's the use? Pag-identification, yung PhilHealth card. Kaya Bago mo kang paandaran, so kaisa ka na sa mananawagan. Oy, Marcos Jr. nananawagan na siya, na ibalik yung kinuhang pondo ng administrasyon ni Marcos sa PhilHealth. Kaisa ka na rin namin. Ngayon, kung hindi ka pa kaisa dyan, huwag mo kaming paandaran dyan sa batas-batas sa PhilHealth na yan. Baka ipakain ko din sa yan. Diba, dami nilang bagahe. Di nila kinukontra si Marcos Jr. doon sa pagkuha ng pondo sa PhilHealth. Pero ngayon, gagawa siya ng batas, kesyo para daw sa PhilHealth. Anak ng tokwa. Gusto mo ring Mr. Malasaki. Di ba? Ala! Mr. Malasaki. Malayo pa lang ang mga bangag na aamoy na namin. Malayo pa lang ang mga merong saltik sa utak na nakikita na namin. Ika nga, kumbaga sa One Piece, meron na kaming future hockey. Nakikita na namin ang hinaharap. Nakikita na namin kung ano yung susunod yung galaw. Ika nga. As always, mga kababayan, maraming salamat sa pag-support sa PH Update. Mag-ingat po kayong lahat. Mama Risa yan, email mo ko. Email mo ko. phupdate@gmail.com. Maraming salamat po. Mag-ingat po kayo lahat para dito kay Erwin Tulfo. Ayos-ayos yung mga desisyon mo sa buhay. Hindi ka nakakatuwa. Malino natin Pilipinas.